Maayong adlaw! Welcome sa atong daily devotional. Nalipay mi nga naakadari. Atong himuon kini nga panahon sa pagpaminaw ug pagsabot sa pulong sa Dios. Ablihi ang imong kasing-kasing ug iandam na mutuman sa iyang pulong. Magsugod kita. Good morning. Sige, let us pray. Heavenly Father, good morning. Salamat kayo sa imong grasya, sa mga thank you sa kusog ng imong gihatag sa mga Ginoo. Thank you sa opportunity, Father, na ma-honor ka namo, pinagi aning pagpaminaw namo sa imong pulong. Holy Spirit, speak to us this morning. Give us more revelation of your word. As we open our hearts to you, we open our life to you, Father. And have your way today. I ask for your wisdom na ma-apply na mo ni sa mong kinabuhi, kining pulong. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Good morning. Good morning. So we are now in Galatians 6 and verse 1. Bible says, brethren, they were using NASB. Brethren, even if anyone is caught in any trespasses, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. Yang ingo diha. So, unsa daw ang himuon nato kung nakasala ato ang mga brethren? No, mo ni nyo aning timan-an, no, nga kay dagan baya pud ang mga brethren nato nga nagka-problema, kasala, na sila gipanghimo, no? If nakasala ang ato ang brethren, unsa may himuon nato? Ipakita ba nato nga superior ta sa ilaha? Kung ipakita nimo nga superior ka, wala ka nakasala, parehas ra di ay mo nga you are still living in the flesh. Kita nga spiritual, no, nga ikaw nga naminaw nga tanaw nimo spiritual na ka, nga giput na nimo ang imong flesh to death. Kita nga mga spiritual, we must restore them. Mamayang gingon diha sa verse 1. Restore such one in spirit of gentleness. So kita daw nga spiritual. So timailhan nga spiritual na ka, maski unsa pa nay nahimo nga sala sa imong mga kauban, brethren nimo, kailangan daw i-restore nimo sila. Nakuha nato. Kay kung tanaw nimo nga mas maayo ka sa iya, kay wala ka na full para spod sa iya, dili ka spiritual but fleshly pa ka. Nakuha nato. So we must restore, no, those who have fallen. Mayang gingon diha. Unsaon? Do not speak negatively sa ilaha. Do not backbite them, but restore them. Mamayang gingon diha. Don't condemn them, but restore them. Unsa man? In a spirit of gentleness. Dili ra po kasi pangasaba. Kailangan gentle ka, suryahon pud nimo. In a spirit of gentleness ngano man, fruit man gud sa Holy Spirit ang gentleness. So spiritual naman ka naa dapat kining gentleness sa imuha nga mo restore kanang mga people nga nakasala. Sabta ninyo. Kay mo may instruction ni Paul sa tua nga kita daw nga mga spiritual, kaupod nga naminaw nga tanaw nimo spiritual na ka, kailangan i-restore daw nimo katong mga tao nga nakasala, na fall. Maski unsa nang iyang nahimo sala, you restore them. Ano man, brethren man nimo siya, disciple man na nimo, kauban man pud na nimo, gi-entrust man na ni Lord siya sa imo. So in a spirit daw of gentleness, masabtan ninyo. So again, gentleness is a spirit, is a fruit of the Holy Spirit. Galatians
5:22, tama? Ang opposite ana is katong harsh, which is flesh, which is katong sa tawag to harsh words, tama? Which is Galatians 5:19 to 21, tama? Bantayan na ninyo, ang opposite sa fruit sa Holy Spirit is fruit sa flesh. Oh. So kung harsh ka, uy, wala pa din nga manifest or wala pa ka nag-alive sa spirit. Sabta na to, if we are harsh upon them, then of course, we are walking against our flesh, ourselves. And we, ourselves also are fallen. Otro po day ka nakasala. Sabta na to. So, kita di ay ma-appeal pod. Nga ma-fallen. Katong mga nag-operate pod sa flesh. So, the one who is spiritual, the one is in control by the Spirit or the Holy Spirit, and the one who has the spirit of gentleness towards the one who has fallen. So, kita nga mga spiritual, nga na spirit of gentleness, kita ang mo restore, mo help sa mga uban nga na fallen. And nga na siya diya, each one looking into yourselves, nga na siya diya, so that you too will not be tempted. Bantayin mong kaugalingon. Basig ikaw pod, ang imuhang disciple na fall. Pagbantay daw ka anak. Nga naman, basig utrubod ka ma-fall kung di ka magbantay. Nga naman, kay kung mo-operate ka sa imuhang place, utrubod ka. Mauni akong ginapray permanente if na'y magpabadlong sa inyo ha. Especially sa mga core, no? Sa mga core nga permanente na ako kauban. Gamo ni akong ginapray, Lord, tabangi ko. Nga dili ko ma-disqualify sa pag-encourage ani. Nga dili ko ma-disqualify nga pagtabang ani niya. Kay basig mahutdang ko pasensya ba? Kanang balik lagi ni mo ang problema. Balik ni mong sala. Basig wala po ko kabantay. Ako na dahil na full. Tingala ka, murakag naglain na imong buot. Nga di ka ginhawa. Musay, magtanaw ni mo, murag judgmental na kay ka. Mga yan na gani ka nang ga-pray ko ani permanente nga mga kong tabang ba nga. Dili gani ko magbuot-buot. Nga mabound lang ko sa akong emotions. Kung na kay ka, iling ni mo ka nang ina-betray ka, mga yan na gani. Dili na magpatuo, mga yan na gani. So, always ko nag-seek, nag-ask kung tabang sa Holy Spirit. Madili ko ma-disqualify ba? Diba si kunya, ma-high blood ka. Kunya timing ba? Nagpabadlong ang disciple naging trust ni Lord sa imo ha. Tapos na high blood ka, natiurok ka. Wala kay ginhawa ba? Wala ka pangayog pa sa ilo sa Ginoo. Tungod lang sa iya. Tungod lang sa iyang namali ni mo og kwan, namali ni mo restore. Lagot kay ka, ni init imong ulo, ni surok imong dugo, ni pula imong nawong. Hantod sa wala na ni balik. Wala na ni balik, diretso nagkaputla. Kinawala na di imong dugo. Na-stroke na di ay. O na heart attack na di ka, nga naman. Tungod kay kao po di ay mismo, wala ka nag-operate og spiritual, kundi fleshly na di ka. That's why niya na siya, each one, tanaw diyaw, each one looking to yourself, pagbantay ka, nga dili pod ka matintan. Okay? Napa mo diya? Naababaya punta sa flesh, pagbantay mo. Dili pa baya mo perfect. Nga naman, napabaya ka sa imong lawas. Ang imong lawas baya, naanad tong una mo suko. Ang imong lawas baya, tong una naanad sa puton. Unya, mo yung rin, wadyo ka kaila sa kuwa, kumuton ako yung muna, wala na ka pa. Hala ka, si Pastora. Oh, si Pastor, mangumot na siya noong, kuan ka, bantayan ni mo. Watch yourself. It's one looking to yourself. Yan na siya. Si Pastor Room. Sabi, mga anak ko na, hapit-hapit na ako giluok. Kana gani, nag-wild diri sa balay. Imagine mo ha, nag-discipleship ni, nag-wild sa balay.
nag-wild, nagdala sa sakyanan niya, pag-auso niya yung asawa ni discipleship na, pwerte pa ni namong soking, nag-sok niya na, wala, tibit, tanaw na to, bik yung tinuod yun nga spiritual mo ba? Ana gani, nag-wild, bitaw dito sa balay. pag dugaya mo man yung kantahan niyo, igana na lang ko ba? Pag human, bitaw sa kanta, tindog, bitaw ko. Halaga, wild man yun ka, di man yun siya maundang. Abrihan na yung portahan diya na kasi luukon ti ka diya pa na kasi. Ngayon din kong sorry, Lord, hapit mo disqualified ba? Ano ko ba nga, o yun siya batasan ba? Imagine mo, mag-wild pa siya diri sa among balay. Nga, maniyahang balay. Gialaw di ito sa Ginoo ba kung tanawon niya ang amo ang mga kauban po mga pastor. Nangandam na po di silang mga kumukod. So tanan mi ba nga mga tanan mi ato nga mga tanaw na mo mga spiritual. Otro po di ay may mga disqualify ani kung nabrihan pa na mo pertahan nato niya sa Lord. Iya mga yun sa iyo. Ana gani ko. No. Isa man boy. Bago pa yan ang mga Eureka ate. oh yeah, ang mga Eureka mag-upan yun. Sao na ni mo ba? Otro baya po na sila. Tama si Arnel. Mapulbos dito siya ba kung amrihan ng ihang pertahan. Pero ako ingo. Sorry kayo ha kung nakuan man ako akong tingog. Tasan ako tingog sa mo. Sorry po. Nag-ayo ra po gyapon mi dito sa unahan. Sorryhan ako siya sa unahan. Gilayo na ako siya dito sa mga layon. Kasi ang mga layon kay nag-atang naman po sa ilahan. Paakon. Ano ko masulod? Kung gipangkuha mi ato sa Ginoo ba? Nagdungan mi sa impyerno sa ako mga disciple nga gintras sa kuha. Ano ko mga Lord, sorry kayo. Sometimes ingunana ta ba, abi ni mo spiritual na ka. Padadaan di kas testing sa Ginoo. Nya tanaw ni mo puro ay may mga failure tanan. wala nga watch for yourself. Ana ang Ginoo ang si Paul nung bantay jud ita, no? Bantay jud ita. Amen. Dili mo magpakaron ingnon nga spiritual na mo. No, bantay mo sarili. Kay basig maski nag 21 days pa ka, kung di ka kabantay sa imong flesh, impasse, disqualified, no? Tama mo diha. No, remember, ana nga kita nga mga spiritual naatay flesh. Antay mo ha. Kanang flesh nimo anad na musuko. Anad na siya sa puton. Tungod kay na espiritu sa Ginoo ga control na sa imo ha, ga guide sa imo ha. Ayaw na pagbigyi ng imo ha. Mao gani dying sa tong flesh. Tama? So careful na siya diha na we too cannot be tempted. Kay nga naman kung i-withdraw ang grace ni God sa imuha ug sa atoa, ma-fall na pud tagbalik. Dili jud ka magpakaron ingnon na mas superior ka sa mga tao nga nakasala, mas superior ka sa mga tao nga bisyoso, mas superior ka sa mga tao nga saputon, nganuman kay kung i-withdraw ni God ang iyang grasya sa imuha, maparehas ra pud kagyapon gud nila. Muna nga grasya ra jud ni tanan sa tuwa. Amen. Salamat jud kay Lord sa imong grasya. No? Dili jud ka magpakaron ingnon nga kinsa ka. Nga limpyo na ka. Tingano man tanan ra ta gipanggrasyahan sa Ginoo. Amen. Muna nga na ako pod grasya ra pod ni sa Ginoo tanan nganong makapasensya pa pud ko aning uban. Kay otro pud ko mabadlungon tong una nga gigrasyahan ra jud ko sa Ginoo. Utro po ko itong una nga initon ng ulo, nagigrasyahan rapog ko sa Ginoo. So magbantay tani. Amen. Kay tungod kung walay grasya ang Ginoo sa tua, we too can fall. So if you see a fellow believer, again, fellow believer, mga brethren nato, nga naghimo sila og dili maayo, maski unsa pa na, nangawat, nag-inom, nagsugal, nagsigarilyo, nagsyabu, unsa pa na, nag-away mag-asawa, careful ka sa pag-react. Be careful on how you react. Kaya basig sa pag-react nimo, imuha na diay gi-chismis ning imuhang mga brethren,
sa pag-react nimo, di-condemn na di nimo sila. Oh, bantay ka na. So unsa may dapat nimo himuon? Sulti sa imong sarili. Say to yourself, kung dili lang sa imong grasya, Lord. No. If it were not of the grace of God, no. Same pod, Lord, ma-full pod ko ani. Kana dapat ang ibutang nimo sa imong sarili, Lord, kung dili lang gyud sa imong grasya, parehas pod ko ani. Dili ka magpakaron ingnon. Amen. Dili ka magpakaron ingnon nga kinsa ka nga limpyo. Naba mo diha? If the grace of God would not keep me, then I have fallen to maybe something worse pa jud. Amen. Tanawa gud ang imong kinabuhi kung tong wala pa ka sa Ginoo, wala pa ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Labaw pa ka anang imong disciple. Labaw pa ka ng imong anak ko. Tama? Kung na-fall imong anak, mga Lord, no, kung di lang yun sa grasya ni mo, Lord, no, bitaw, Lord, no. Kay katong ako, mas labaw pa yun ko ani akong anak ko. Nga salamat kay sa imong grasya, Lord. So, makita na nimo karon imong anak with love. Makita na nimo karon ang imong brethren with love. Malab nimo sila, ngano man. Kay tungod ra man sa grasya sa Ginoo. Ang fulfillment baya sa grace ni Lord is love. Di ka mo condemn. Amen. This will, kung nang imong heart, Lord, tungod ra jud ni sa grasya nimo. Kay mas worse pa kung life ani kung wala jud imong grasya nimo. Then magkaroon kag attitude of humility. Magkaroon kag humility ba? Humble down ka ba nga? Wala ko ipanghambog. Dili ko magpakaroon ingnon sa akong anak. Dili ko magpakaroon ingnon sa mga disciple na ako. Kay igo ra man po ko gigrasya nimo, Lord. Amen. That we kung naananing attitude of humility, no, we realize that it's only through the grace of God na mag-keep sa ato from falling. Amen? Naba mo diya? Then, kung ingonana ang imong batasan, now we have the right spirit that keep us to help others, brothers or sisters, brethren nato nga na-fall. Amen? If we don't have that spirit, better don't help others nga na-fall. Kung fleshly pa kay ka, wala pa kay spirit of humility, ayaw tabang sa mga brethren nato. Nga naman, apil pud ka ma-fall. Kamong duha na. Basig magtingala ka, utro pud ka mabackslide na ka. Magtingala ka, di na ka magpakita pud apil ato niya. Nga naman, apil pud kag pangluod. Apil pud ka na bira. So, it's better to quit quiet and ask God for mercy. Mga pagtabang sa Ginoo for your own self. And ask God for grace to have the right attitude so that you can help others. Mga kagtabang sa Ginoo, Lord, bahat grasyay ko bi, nga di ko ani ma-disqualify ni minister na ko ani. So every time nga naay magpa-minister diri, every time nga mostorya ko aning mga people nga need og kanang encouragement, og need og correction, mga ikog tabang sa Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, tabangin. Even kanang mga muanhi diri nga abrupt, gastorya pa lang kagaprin ako, Holy Spirit, tabangi ko ha. Nga dili ko makastorya ni bahay lang sa akong emotion. Hatagi ko ani og wisdom, hatagi ko og kanang guidance, Holy Spirit, nga ma-encourage nato niya. Gana nako ga partner nako ana nga ma-restore nato niya. Gana nako dili ko magpataka lang og yaw-yaw sa imo ha, nga ako lang kay ako tong una laparo diretso. No kanang wala na dagang istorya, kay ulo ha. Mana nako pa. Abuthan ang tiil, niya na laparon og pusil. Ana lang ako ang style tong una. Unya nga himuon ako na sa inyo ha. Apil ko ka backslide. Magsige siguro tag kuyog sa barangay itong una kay mao po ang kuan. Mao po himuon sa akong driver. Pabutan ako yang tiil. Musumon ako sa barangay. Kanya sige ta sa barangay ani wala na disciple ma-produce kay magsinumunay na ta permanente may ana ba nga kailangan jud ang hayok kag grasya sa Ginoo. Lord, tabangi ko ani Holy Spirit, tabangi ko. Dili ko madalaan ni akong emotion.
Di ko madala sa akong flesh. Nga naman, tanawan nimo, if you, makayo ka grace sa Ginoo, nga you have to have the right attitude. Nga naman, the law of Christ is the law of love. Amen? No? And ma-restore, ang law of love will seek to restore people and not to condemn others. So when your brother have fallen, you will see your attitude to them if you are in the flesh or in the spirit. Kana, inyo ana nang i-assess daw inyong sarili karon. Kanang naamoy mga kauban ba sa inyong team? I-assess daw imong sarili how you respond. Nag-flow ba ka in love o nag-flow ba ka sa flesh? Magsigi ba mo criticize inyong kauban nga na-fall? Or ni-humble down ka and mangayo ka grasya sa Ginoo nga matabangan nimo siya. Ay gingon man niya, restore them. We who are spiritual niya na siya, you restore them. If you condemn, backbite, you are in the flesh. But if you are in the spirit, you are humbly seek to restore him. So Michael and Joyal, pakipalong inyong mic. Verse 2, bear one another burdens, and thereby, verse 2, bear one another burdens, and thereby fulfill the law of Christ. Pag tinabangay daw ta sa mga problema, sa inyong mga problema, na naman siya, bear one another burdens. Pag tinabangay ka mo sa inyong problema, tungod kay kung mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo sa Ginoo. Kung sa man di ay ang fulfillment sa law sa Ginoo, sa balaod sa Ginoo, sa law, love, tama? Na-share na po na sa previous na ma-fulfill ang fulfillment sa law, I think sa Galatians 5 or 4, na ma-fulfill ang law through love. Tama? Yun sa man di pag-love sa Ginoo. Gibit-bit niya tanan natong mga kabug-aton. Tanan natong kabug-aton sa sala, gibit-bit sa Ginoo. So ingon na di no. So ang kabug-aton po di ay sa uban, kaya po daw nimo bitbiton. Tama? Bore our burdens. He bore our burdens. He bore our sins. Which is maubaya ang pinakabugat nga bit-bit nato. Inisala. So na ba mo diha? Ingon ana ta kalab sa Ginoo. Gikuha niya tanan. Gisuyop niya tanan natong kabug-aton tungod sa sala. Tungod sa sala nato nga naghatag kabug-aton sa tong kinabuhi. Mao na gisuyop tanan ni Kristo sa cross. Ingon ana ang manifestation sa love ni Lord sa tua. Same, kung love nimo ang Ginoo, dapat ingon ana pod ang imong himuon sa imong brethren. Kaya nimo saluon pod ang iyang mga problema. Kaya nimo saluon ang burden sa uban. Verse 3. I-random sana ko ni. Kaya kani man good verse 3, verse 2, verse 3, verse 4. Connected ra ni so balik-balik ta diri. Okay? Verse 3. If anyone he is something, when he is nothing, he deceives himself. In verse 4, yang gingon dia. But each one must examine his own. Yan na siya dia. Verse 4, niya siya. But each one must examine his own work. And then he will have a reason for boasting in regard to himself alone and not in regard to one another. So, unsa na siya? Yang yun diya? Di ba kaganiya? Ayaw na ito ibalik sa verse 3 ha? Na siya. Di ba? Yun siya sa verse 3. If anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. Na siya diya. But each one must examine, verse 4, his own work. And then, he will have
the reason for boasting in regard to himself alone and not in regard to another. Kani manggod, no, namanggod ay tendency nga ato ang i-compare ang ato ang kaugalingon ba sa uban. No? Tanawan ninyo na gina-compare nato ang ato ang sarili sa uban nga we compare ourselves na better ta sa uban. Okay? Tanggalan na ng verse. Then, we compare ourselves na better ta sa uban. Once manggod nga nagakumpara ka sa imong sarili, no, sa uban, you're still living in the world. Worldly gyapon ka kung ga-compare pa ka bang nga kuan nga si tawagan ni kanang mas maayo ka sa uban, mas maayo ka kay wala nimo na nahimo nga sala, mayon na gani. No? Nay mga uban manggod nga unconverted people nagaisip pod nga kini ganing dili sila pulihan sa Ginoo nga si tawag ani kana ganing if naa sila batasan nga gina-compare nila ilang sarili sa uban, nagtuo sila nga dili sila i-refuse sa Ginoo ba. Oh, kanang superior sila. Igsoon, kung tanaw nimo nga dawaton ka sa Ginoo kung nakay mo na nga batasan nga ginakumpara nimo ang imong sarili nga mas superior ka sa uban. Pagbantay ka na because that's a deception. No, nga kailangan jud nga kita mismo nga na born again na tanggalon nato ni sa ang kinabuhi. Especially ikaw karon nga nagpuyo na kan spirit, mawala dapat ni kaning imuang attitude nga mo compare ka sa uban ba nga mas higher ka or mas blessed ka kay wala ka kabalik ani nga bisyo, mas blessed ka kay wala nimo na nahimo nga sala kaysa ikaw wala ka nakasala ana. Bantay ninyo kay murag naghatag ka og kanang kwan ba nga si tawag ani superior ka sa imong kaugalingon. Nawa na daw pwede pod nga kung mag-preach mo mas maayo pa man kung share ana no mas leader ka kung pashiron ang uban unsa man siya nagbunga-bunga mas maayo pa man kog share ani magbantay ka na no. Even sa ato ang pag-ampo no kana ganing usay kabantay mo anak kana ganing lamayo lagi kay na siya mo ampo kaysa kuha kana ganing lamayo lagi na siya mo English nga na no kaysa kuha bantay mo ana nga spirit kanang gakumpara-kumpara ba na-root na manggod na siya sa tuwa ka nang mag-compare. Once manggod nga naka nga spirit of comparison, mo na ginatawag nga spiritual idiot. Unsa man na? Kanang murag kuan ba? Murag kanang buangon. Oh. Tawag mo gud na spiritual idiot. Kana ganing hilig magkumpara-kumpara sa iyang sarili sa uban. So, basahon daw nato sa 2 Corinthians chapter 10 verse 12. Sahon ninyo na. Ang tawag manggod, sige, atoan na lang, dili na lang spiritual idiot ang tawag. Way buot nga Kristiyano. May tawag ana. No? Kanang magkumpara-kumpara ka sa imong sarili sa uban. Hala, maayo lagi na siya kaysa kuha. Hala, mas maayo lagi ko sa iya. Mas maayo ko aning area. Maayo ko mampo. Siya dili kayo maayo mo preach, ana. Ay, dili kayo siya kayo mo deliver. Ako dili. Ang tawag, ana, buangon nga Kristiyano. Oh, sabi, sa English pa, spiritual idiot. Sige, 2 Corinthians chapter 10 verse 12. For we are not bold, na siya diha, to class or compare ourselves with some of those who commend themselves. Yan siya diya.
But when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, na siya diya, they are without understanding. They are spiritual idiots. Basahon na to sa Bisaya. Oh. Nakay Bisaya diya, Dam? Sige. Basa. Dili kami mangahas nga itandi o ipakasama ang among kaugalingon sa uban. Diha nga labihan nga ang pagdayig sa ilang kaugalingon. Wala sila'y buot. O wa daw kay buot. Ikaw daw nga ka-compare sa uban, sa imong sarili. Oh. Wa daw ni sila'y mga buot. Oh. Kay nagpalabuanay sila o nagtandi ay sila sa ilang kaugalingon nga kaayo. Oh, mamanagingon niya diya. Oh. So nasabtan ninyo, para dili ka tawagon nga buangon nga Kristiyano, ayaw ikumpara imong sarili. Oh. So once nga you are spiritual, gisave ka sa Ginoo from that being spiritual idiot or buangon nga Kristiyano to become wise. Amen? So ginasave ta na ni Lord if you are spiritual. Dili ta magkumpara-kumpara. God seek to save us from comparing ourselves to others. Mo na siyang ginasulti niya diri sa Galatians 6 verse 4, niya na siya. But each one must examine. I-examine daw nimo imong sarili. His own work, niya na siya diya. Oh. I-examine daw nimo ang imong binuhatan. Naba mo diya? Each one must examine his own work. Yan na siya diya. So, sa man i-examine his own work? Tanawa. Kung unsa daw ang imong sarili in relation sa pagtanaw sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kumusta man ka? Unsa man imong status karon kung ang Ginoo ang mo examine sa imo ha? Oh. Di ba? Kay kita imbis ta mo judge ta mo condemn ta sa uban. Tanaw mo sarili. Unsa may tanaw sa imo sa Ginoo? Kanang ikaw ra usa. Oh. Kung giunsa man nimo paggamit sa imong body. Oh. Then na kay reason mo boast sa imong sarili in regard sa imong sarili lang pod. Alone. Dili sa uban. Dili po ka pwede maghinambog. Oh. So in other words, kung i-allow na to ang Ginoo nga ma-examine siya sa to ang kinabuhi, then masabtan nimo nga you can stand sa assessment ni Lord sa imo nga tama imo ang heart, then najud kay something i-glory before Him. Dili sa ubang tao. Amen? Otherwise, ingon niya diri sa Galatians 6 verse 4, yan na siya diya. Each one must examine his own work and then he will have a reason for boasting kung naumani mo examine imong sarili, kumusta man ang tanaw sa imo sa Ginoo, approve ba ka o dili, then kay ka boast. In regard to yourself alone. Diya sa Ginoo kay approve ka pero dili sa ubang tao. Not in regard to other people. Maka-glory jud ka kay mo, Lord. Grasya ra jud nimo ni tanan. Grabe jud ang pasensya nimong gihatag sa kuha. Grabe jud ang humility mong gihatag sa kuha. Diha ka makapanginambog sa Ginoo. Magki-glory ka sa Ginoo. Makahatag ka glory sa Ginoo. Dili pud sa ubang tao. Mamaya, not to other one, not to other people. Nasa to.
So, boasting in regard to himself and not in regard to others. Imagine niyang tendency nga we despise others kung ma-fall ang uban. Kanang mura gani condemn na nimong uban. No, ma-despise na sila if they are fallen. Ngano man. Kay una, wala nimo gi-assess ang imong sarili. Wa ka gatanaw sa imong sarili ba? Mo na usahay kung naay magsumbong sa kuha. Tanawa daw imong sarili, bro. I-assess daw imong sarili. Then, kung tama imong kasing-kasing, tabangan nimo siya. I-help nimo siya. Pero kung tanaw nimo sa imong sarili, then wa man ako naghimo. Parehas man lagi mo nagdugay na, pero nganong ako lagi wala na ako naghimo. You are living in the flesh. You're boasting to one another. Amen? Wala nimo gi-assess imong sarili subay sa gitanaw sa Ginoo sa imuha. But nagtanaw lang ka and feeling ka superior sa uban. Mo na delikado. Amen? So, mao jud niya ang ginaingon ni Paul diri sa verse 1, no, nga kung makasakop ta og naay mga disciple nga nakasala sa tua or na fall, nga you need to help them and dili ta dapat matempt, no, nga kita pod kay basig kita ma-disqualify pod ta ba. Dili ta dapat matempt in comparing ourselves to them nga mas superior ka. Mo na yingon niya sa verse 1, it's one looking to yourself, tanawa jud. Tanawig tarong imong sarili. Kay basig unyag tanaw nimo superior na ka, kay undang nakagbisyo, pagbantay ka. Oh. Nanong wala na nako na nahimo, nagdungan man mi, pagbantay ka. So the two you will not be tempted. Kay mao jud ni tanan jud ang permanente mabantayan nato kung di ta bantayan nga wala man ko na full paras niya. Wala naman ko ni balik og shabu. Wala naman ko ni balik og sigarilyo paras niya. Nya parehas raman unta atong balang spirito. Nganong siya lagi wala? Bantay mo anak. You too might be fallen. I'm better than him. Superior pa ka. Oh. Kana di ang imong ginapakita. Mura di kag buang anak. Mamayang gingon dia. Spiritual idiot. Ang tawag anak. Grabe po ni si Paul, no? Harsh po na niyang word, no? Mauna na siya, gusto na ako magkita ta. Nga na si Paul, para mabawi po tananing ako ang harsh nga word ba? No? Kaya kung mga bisayaon ni mo ning iyang ipangsulti, bugat-bugat yun di ay ning ipangsulti niya. Kay Kristiyanong buang, ano po diya? Oh, murawag mga buang. Buangon, ano po siya mga buangon? Nya, lisod ba na makadungog po ka, ano, nya, leader pa yun nimo. Nya, grabe man yun siya, ka-bold yun. Mauwa niya mga word, ang tawag sa imo kung magpakaroon ingnon ka, na muragwa na kay sala. Nya, wa kagigrasyan sa Ginoo. Oh. Pero sa ato, atong ginagamit diri disciple. Oh. Buangon di ay ka nga disciple, ang tawag nimo. Kaluoy ra ba, no? So, naay purpose yun ay tanan ni mabadlungon ni sa to ang team, no? Para temperature na to ba, sila tigpakita ba, unsa yun naayun sa imo karon. Kay kung mga buutan tatanan, tapos ni kalit lang na, no? Para sa ato, buutan tatanan, yan naray mo apir kalit diha nga badlungon. Bago lang nato nawin ba niya badlungon. Niya kita tanan, abi ni mga buutan na kaita. Nang react tanan. Ay, sus na lang jud. Ang mga buangon kaita gyapon, no? So, wala na din eh. Amen? Naba mo diha. Kung naa pa, mag-repent na takarong buntaga. Amen? Or mag 20 days na buntag balik. Ay, dili na lang daw. Magpa na lang, mag-repent na lang daw ta, mag-humble down na lang daw taron. Di na sila mag 21. Para maka-appeal na po itong nag-appeal og 1 day, mag 2 days na po sila. Sige. So dili na to, no, ibutang sa tong sarili nga I'm better than him.
Mm. Mm. So, para di ta kadungog aning spiritual idiot ni Paul ba? To compare yourself to another, particularly to the one who has fallen. Especially ka ng mga word nga, dili man ko ingon ana before, paspas lagi ko nag-grow. Agay, paspas ka. Hantod karon wala pa kaday ka nag-grow. Paglitok ni mo ana. Nagdungan raman mig RW. Kana lagi siya dugay. Oh. Kana lagi siya dugay ni Kwan. Dugay lagi na siya nag-respond. Oh. Ngano man, otro po di ay ka. Buangon nga disciple. So, balik ta sa verse 3. Balik ta sa verse 3, be. Kaya ingon ko sa inyo ganiya, mag-connect-connect ning 3 of 4 antod 2. Ako lang iuna gamay itong verse 4. Kaya para mo connect na akong giingon sa inyo sa verse 3. Yan na siya dari. If anyone thinks he is something, tanaw na, mas kiki. Mura da ba kinsa? Di ba? Katong word ni Pastor Lloyd nga, murag kinsa kung naay kwarta. Pero kung wala na, murag na unsa. Yan na ba no? Murag ingon na niya ang word. If anyone he thinks he is something, murag kinsa. Pero wa di ay. Wa di ay ni siya. Wa. No? Nothing di ay ka. Kung nakakaingon na nga batasan, mag-compare. If you think you are something, pag nakakaana nga spirito, you are nothing in the eyes of God. Zero di ay ka. If you have that attitude nga mag-compare. May pa ko, gibless na ko. Kay siya, wala pa. Dugay naman on tami. Kita tanan, guilty tani. So, if anyone thinks that he is something when he is nothing, he deceives himself. So, when we compare ourselves to those na nakasala, and gi-congratulate ni mo ang sarili, nga wala ka na fall, you are deceiving yourself. Giilad ra di ang imong sarili. Hala, na fall lagi siya. Congratulations self, wala ko na fall. Giilad ni mo imong sarili. Mo mayang gingon dia, you are deceiving yourself. Hala, nibalik lagi siya sa bisyo. Ay, congratulate myself, kay wala ko kabalik. You are deceiving yourself. Nama mo dia? Kana may anak ka ba no? Balik siya siyang sala. Kumusta man dahil mo ang dili pagpasaylo, be? Balik lagi ka. Every time mag-away mo, dili ka kapasaylo. Mo na, you are deceiving yourself. Bisyo lang iyang gibalikan, pero mong batasan wala na pag-o. Nama mo diya? Mo na, dili ta magpakaroon ingnon. Nama mo diya? Sure ka nga wala ka na fall? O na gina-remind na ako pero maninti, especially kung mo judge ng uban, especially ka ng moingon ng uban, nga murag kinsa ng limpyo ba? Nga murag ganing wala na siya sala, murag ganing wala na siya ginagutro. Kumusta man kasi imong submission sa imong bana? Kumusta man ang imong pag-love sa imong asawa, ikaw nga bana? Niya adlaw-adlaw man po kagastrab kay lunsa may diferensya nimo ana yang bisyo ug yang batasan. O yang ano mo kundi magkakaroon sa ila nga tintanaw nimo mura naka-correct din sa church. Kini para rin sa tuwa tanan. Ngano man ginadisibra nimo imong sarili abi nimo okay na ka. Kana lang di mo pagtanaw sa uban nga dili maayo. Nga tanaw nimo murag superior na ka. Especially kung naana mo sa core. Tapos ingon na nang tanaw ninyo sa uban nga dili nga na fall o wala pa ka overcome. You are deceiving yourself. You're feeling nga something na ka but you are nothing. Yan na siya di si Paul. Why? Because if you want, you're nothing. Yan na siya di. We expect that we are something, but we are nothing. Why? Because if you want,
to be something, kung gusto ka, mahimo kang something, you must love those people nga na-fall. Napa mo diha? I-love ninyo ang mga igsoon nato nga na-fall. Nag-struggle pa. Love nato, tabangan, ampuan. Kung na may mga chance, encourage, nimo, but not condemn. Tabangan kung gusto magpatabang. Kung dili siya gusto magpatabang, wala tayo mahimo. Basta gihimo lang nimo ang imuhang kuan ba? Imuhang law, ang law sa Ginoo, nga ilab nimo siya. Nya magbalik-balik yapon, ora gyapon, you love, you correct, you rebuke. Ano lang yapon? Dili mo condemn. Mao ganing gingon niya sa verse 1, you must carry others' burden. Ay sa verse 2. Di ba ni? Yun siya. Basta daw balik sa verse 2. Bear one another's burden. No. Sugdan lang nato ni sa 4:3:2. No. Mano yang yun dia? Bear one another's burden. Thereby fulfilling the law of Christ. We fulfill the law of Christ in our hearts if we love them. Then, kung wala jud nimo na carry ang burden sa uban, I am nothing. You are nothing. Because the mark of a spiritual strength is we can bear the weaknesses of others. Timailan jud ni nga mature na ka nga Kristiyano or disciple, kaya na nimo tabangan ang mga igsuunan nato nga na problema pod nga na fall into sin. Isa di ay ni katimailhan nga kusgan na ka nga disciple is kaya na nimo saluod ang mga problema sa uban. Kaya na nimo tabangan, kaya na nimo i-restore, dili i-criticize. Kaya na nimo sila kanang encourage. Kaya na nimo sila i-love. Mao din ni timailhan nga nana kay spiritual strength. Ani no? Nganong ningon ko nga spiritual strength? Ang babies dili na makagarga og bugat. Mo reklamo jud ang bata. Like for example, sa mo ang anak, pabitbito na mo nagbag kanang manglakaw mi. Mo reklamo dayon ngano man. Dali, heavy. Heavy daw. Ngano man, wala pa man naanad ang bata mo karga og bugat. Ang kaya ra na niya butbiton is kanang gaan. Dulaan niya, tumbler niya nga gamay, maura na. Pero babitbiton nimo og bag, apil tong iyang mga bibiron dito tunguna nga kanang bugat pa, pilang mga lampin dito tanan. Heavy, magsige-sige yung heavy. Ngano man, bata pa man. Same sa inyo ha. Kung mature na ka, na kay spiritual strength, kaya nimo saluon ang problema sa uban. Kaya nimo i-encourage ba? Kaya nimo maminaw? Kaya nimo motabang? You are willing to carry others' burden. Pero kung mo-freak out ka, mubuto pa ka, you're spiritual baby. Bata pa, ano man, dili pa man kakakaya. Naba mo diya? Romans 15 verse 1. Basahon daw ninyo. Romans 15 verse 1. Romans 15 verse 1. Basa. Now we who are strong, husga naman ka mo, ought to bear the weaknesses of those without strength and not please ourselves. Igsoon, kita daw nga mga strong, ikaw nga naminaw nga tanaw nimo, you're spiritually strong, kailangan kaya nimo i-bear ang mga weaknesses of those without strength, kanang mga wapay buot ba nga mga disciple nga giintra sa imo ha. Kaya nimo dawaton, kaya ka maminaw sa ilang mga problema maski balik-balik. Nasabtan ninyo? Strong naman ka. No, Romans 15 verse 1. Now we are strong.
ought to bear the weaknesses of those without strength. So those who are spiritually strong, you ought to bear the weaknesses of others. If I cannot bear the weaknesses of others, then you are not strong yourself. Mo nang smart sa spiritual baby. You cannot lift up any burden. Dili jud ka kasugakod sa problema sa uban. Baby pa ka. Ngano man, dali ra man ka sa puton, at the same time, dili ka gusto maminaw. Maubot na ba mo diha? Mo na gina-emphasize yun ni Paul na tabangan ninyo itong mga kauban nato nga nagbaguod na taon sa ilang pagpakasala. Tabangan ninyo. So if you are grown up as a spiritual or a spiritual or a disciple ni Christ, you can lift up any burdens to your shoulder and help tabangan ninyo ang uban to carry their own luggages. Matabangan nimo sila ba on how to carry their kanang ganing ma-encourage nimo sila para mugaan-gaan nilang kinabuhi ba? Ana, mo na iti mailhan na nga naga-mature na ka as a spiritual. Amen. As a disciple. So if I cannot help my brothers, or if I cannot love my brothers or brethren, just as Christ have loved me, I am nothing. I am zero. That means I am nothing. So kung dili jud ka makatabang, or dili ka maka-encourage, or dili ba na nimo ma-lift up ang mga brethren nga na-fall, that means you are nothing. Especially kung ikaw nag-compare sa imong sarili, and ikaw mismo nagtanaw nimo superior ka sa uban, dili nimo sila ma-love, mo na yung mga unloving attitude nato, you are nothing. Amen? Maski maayo ka muwali, maski maayo ka, mayo-mayo imong gipakita sa ministry, sa mission. Sige daw, basahon daw nato ang 1 Corinthians 13 verse 1 to 3. Basahon nato. 1 Corinthians 13. Basa. If I speak with tongues, o if ka mo speak in tongues, of men and of angels, maayo ka mo storya sa mga tao, maayo pag ka mo speak in tongues, nga gihatag sa Ginoo sa imo sa mga anghel. I have become a noisy gong. Or if I do not have love, kung wala daw kay love, wala man lang kay compassion sa tao, dili ka maka-restore sa ubang tao. Sige mo diya, I become a noisy gong and clamming cymbal, makairita ra daw ka. Di ba ka nang Sabi daw, every time mo storya ka, kung walay love sa imong kaugalingon, mura saba ra daw kay na paminawon. Kana mag-minister gani ka nga. May anak ka. Kanang wala man ako naginahimo. Wala lagi ka respond. Dugay na kay ka. Kanang tanaw nimo superior kay ka sa ila. Wala na ang love ba? Wala na man ako naginahimo. Nganong ikaw lagi, ngunan may gana. So superior na ka, you are like a noisy clanging cymbal. Unsa man na, mura kag tambor ba sa sinulog gani kanang bunalan kada storya nimo imbes nga maka-encourage, saba na noon silang dalunggan. Clanging cymbals na daw ka. O dili na ka maminaw. Ang uban dili na maminaw sa imo ang ano man. Dili man out of love imong ginahimo. Nama mo diha? Then yan yung diha. If I have the gift of prophecy, maayo ka mo encourage. And know all the mysteries and all the knowledges. And if I have all the faith, nakakay faith, grabe ka malihok pa nimo ang mga mountains. Makapag-pray nimo ni undang ang ulan. But I have love. But I don't have love. I am nothing. Zero jud ka sa mata sa Ginoo.
And if I give all my possessions to feed the poor, maayo ka mo atag og offering nimo. Oh, grabe ka magpakaon sa pobre. And if I surrender my body to be burned. Oh, maski unsa grabe pa nimo ka sacrifice. But if I don't have love, I am nothing. Managingon sa Ginoo. Ang fulfillment yun sa iyang law is love. So out of the love nga naa sa imoa, out of the love ni Christ nga naa sa imoa, maka-give ka generously, maka-encourage ka with love, maka-carry ka sa burden sa ubang tao with love. Then you are something in the eyes of God. Dili ka zero sa mata sa Ginoo. Amen? The only thing nga makahatag og value sa imoa sa kingdom sa Ginoo is when you have love. Without love, you are nothing. And I deceive myself if I think I am better than any other else. Amen? So, each one must examine, yang gingon diha sa verse 4. Each one must examine his own work. Oh. Not knowledge ang atong examine. Unsa man yang gingon diha? I-examine daw nato ang ato ang own work. Wala niya gingon diha, i-examine nimo kung daghan na kay ka naibaw-an sa Bible. Oh. We must examine our own works, not our knowledge. Oh. Nga kanang murag daghan kay kag naibaw-an nga pulong kaysa ubang tao. O daghan kay mas daghan kay kog revelations kaysa ubang tao. Dilingon ana pag-examine. Kay wala man niya gingon diya, let us examine our knowledge. I-examine daw nimo ang imo ang work. Wala po niya gingon diya nga mas daghan kay examine nimo imo ang gift. Mas daghan kog knowledge, magdaghan kog gifts. Let us examine our works, yang ingon diya. And our works, dili work sa ministry, dili kani mga mission atong examine. Hala, gadto man kog pag-asa, gadto man ko og mission sa RRCY, nagadto man kog mga ani. Dili na siya nga work. It is the work that you have done in our body. Oh. Unsa man nga work nga done sa imuang tang. Oh. Examine daw ang work nga gihimo sa imuang baba. Kung nagsigira ba kag chismis, nagsibi kag libak, let us examine our work, our body, our tongue. Yan na siya diya. What have you done to your tongue? Oh. Examine your work and see if naa ba si Christ sa imong tongue. Oh. Kana ba imong ibaba, magsige na lang mong tinabi sa mga sala sa uban? Kay kung na ang love ni Lord sa imong kasing-kasing, mo encourage ka sa baba nimo. Lagi na full niya tong brother, tabangan nato siya into prayer, tabangan nato siya nga maubalik siya. Ana dapat, you examine your work, ang work sa imong tang, na ba si Kristo ana, na ba si love, na ba ang love ni Christ sa imong baba? Oh. Kumusta man imo ang kamot? Sa imo bang pag-volunteer, paghakot dinhi, pag-lead sa guitar, pag-drums, pagkanta? Naa ba si Lord ana sa imong kamot? You examine your work. Out of love ba ang imong adto sa worship team? Out of love ba ang imo ang pag-volunteer sa ministry sa dance ministry? Kamusta man? I-examine nimo ang imong body, ang imong tiil. Nisayaw ba ka diha sa dance ministry? Out ba of love nimo kay Lord? Or out ba gusto nimo mahimong famous? Naghakot ba ka out of your service sa amua or sa Ginoo? Naglimpyo ba mo dito sa worship team, worship room kagahapon o sa hallway kagahapon? Out of love ba to? Examine your work. Yan na siya diya.
Let us examine your work. Oh. What is the work that you have done in your body? Oh. Through the members of your body. Na ba si Christ nagmanifest ana sa imuang work? Oh, mana akong giningon sa inyo Then you are something to praise God. Kung nagmanifest si God, nagmanifest ang love ni Lord sa tanan nimo ginapanghimo. Oh. Then you have something to thank God. Nga ang love ni Christ nagmanifest sa imo through the members of your body. Basta examine our own work nga na siya. Maayod kayo nga exhortation. So ipadayon nato ni ugma, napapalang ta sa verse 4. Taas po ni. No? I pray maumana nato ni ugma tanan ang Galatians 6. Kay magwapo man ko siya himay-himayon. Ano man ma-relate man ko nato ni sa tong kinabuhi. No? Kay uban, kung grabe ang work nimo. Nya dili di ay wala nato na examine ba nga dili na di out of love ni Lord. Wala na di si Christ ba sa tong ba. Sige na di ka panglibak. Wala na di ay si Christ sa tuang kamot. Ga-please lang di ay tao. So let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you, God, for your word today. Salamat, Lord, for the revelation na imong gihatag sa amoa. Help us to apply it in our lives. Holy Spirit, tabangi mi. In Jesus' name, Amen. So good morning sa tanan.